Good morning guys! Magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Panibagong vlog na naman po tayo guys. Hayaan niyo pong hatdan ko kayo ng panibagong update sa ating magiging biyahe sa araw na ito. Kaya simulan na natin ito guys! Maceda, Espanya guys. Guys, Quezon na Baroneta. Pagpakanan guys, papunta yan ng Santa Mesa. Ito naman ay papunta ng Quezon City Circle, Quezon North. So ayun guys, wala pa tayong sakay, Antay pa tayo. A few moments later. Antok pa ako dito. Wala ganit na kaya nilipukawin ko kayo mo kasi may Ganda ka naman. Wala ang taka nagbanhaban natin. wala. Para di na, Kapataman di na siya siya. makamata. Pagkapata siya, desperta to kaya niya kayo, no? Para, nahulog abi to sa taranta na ako, nahulog tong buwan. Ate, yung isang kamay ko, hindi ko matakas. Bakit? Di ko alam kagabi lang to eh. Kumusta anak ni mo? Ano, tulog pa. Medyo okay naman. Hindi, kasi yan din yung niya nakaraan eh. Susuka. Nagsaksuka lang siya. Nagsuka tapos sumasakit. Siyempre kung sumasakit, Ay, baka Hindi, sa totoo lang, hindi ko alam. Nagkukubra pala eh. Ay, magkubra, grabe ah. Diligan ko magkubra niyo ko yung nakapagkubra sa unang grabe. Pwede na ang acid, anak. Grabe. Pwede ang acid sa kubra. Galing ni Kuya nakapag-video pa na tayo dito. Pwede na po kayo natin. Mamaya po, nasa YouTube na kayo. Vlogger yata to si Kuya. Nasa Good YouTube na po. morning. Batiin nyo na po yung Good dapat. morning, good morning. Batila-tila at mga pati. Hello! Shoutout nyo na po yung mga... Kaganon ako sa kamay ko tapos Kuya. Wag mo kayo magalan, edit po natin yan. Wow, ang galing ni Kuya. Nagba-vlog po kayo, Kuya. Ano po yung vlog? Ano po yung pangalan Alvin niyo? TV official po. Ay, wow. Bisitahin yung channel natin. Tapos kung baka magustuhan nyo, subscribe na rin po kayo. May sahod na ba, Kuya? Wala po. Go lang, tuloy-tuloy lang. Baka gusto mong, Diretso lang. baka gusto mong magsumba, tapos i-post mo sa akin. Okay po sana, kaya lang medyo schedule maraming Galing ni Kuya. Mag-vlog. Minsan yung pag-edit lang hanggang umaga, na-upload ng kahapon. Lalo pag mahaba po yung video, naku, mas bababa po yung... Kasi titignan mo pa rin, panahon na rin po ulit-ulit Tapos Titignan mo kung ganito. ano yung dapat lang ilabas. Tapos ito, parang edit ko yan kasi nagpituan tayo. Joke. Okay na po yan. Paano natin si Kuya? YouTube po, subscribe po kayo. Meron din po tayo sa TikTok. Taray! Follow Meron niyo po ako sa nag-tiktok TikTok. kasi. Kuya, nagsasayaw ka sa TikTok? Meron pa, pero more on kanta Okay. Tayo ng oras natin.
6 na, nag-start na sila. Oo, alas 6 pasado na. 6 ang start nila. Medyo harap po kayo sa camera para makita naman kayo ng mga Hi! yan, para medyo kami ang boses na narinig eh. Parang si Kuya talaga, nahiya ko sa camera siya. Para medyo mga makakilala nyo eh. Lapit ka ng konti sa gitna para naman Opo, para makita naman kayo, hindi lang boses. Ayun, ah. Hello. Yung mga kamag-anakan yung malala. Good morning sa tanang mga negros na. Oo. Good morning, taga Mindanao. Yun na yung dapat yung Sambuanga patiin. City, hello. Yung mga nakalusal dyan. Meron po kayong Zumba dyan. Zumba po. Okay. Zumba. Paano yun, Kuya? Araw-araw ka Hindi po pag may pagkakataon po. Kasi nga yung schedule minsan eh. Minsan nag-iiba rin ng content. Napakahaba talaga ng mga iba din na. Sa kasi sa Reels maikli lang. Tapos pati sa TikTok. Dito, minsan hindi ka matapos ng ilang review. Tsaka syempre, yung topic sa pakikipag-usap minsan mali-mali pa. May bawal po doon. at tsaka hindi kailangan ilabas lahat. Lalo na, baka mamaya may sikretong pinag-uusapan. Baka mamaya, yung away nila ng kapitbahay, mailabas mo. Parang nag-aaway. Tapos, hindi naman pala totoo. Para lang Ang sa akin, basta kinukuha ko yung medyo good vibes lang. Yung napag-uusapan na maganda, para may napupulot din yung viewers. Kasi lang. Pero pag medyo sikreto, cut yun. Hindi, yun. Bisa nagpapalayo ng camera pag ang pinag-uusapan ng pasahero, mga sikreto na wala yun. Ay, nag-uusapan din. Minsan meron ganun, di ba? Yung nag-uusap sila ng tungkol sa mga nila, kinakat ko na yun. Sayang lang pag kukunan pa ng video, di ba may lalabas Sa tagal-tagal ko nag-taxi ngayon ako nakita. Pagpasok ko, may video. meron pa isang vlogger namin, nag-video rin. Di pa ako nakasakay. Yung nasa Batang Quiapo, kung nakakita nyo, nasa Batang Quiapo, meron. Yung nakagrab siya. Paano walang nasipasipagan? Sipagan, tsaka. More than 100 na rin ang video. Naka-stripe po siya ng blue and white na santo. Alvin TV official. Big letter po yung Alvin, tapos yung TV official. Caps and lower na. May ipipitch po kayo kuya. Hindi po Alvin TV. Wala pa na yun. Alvin TV. Apo, Sa FB. Piteris. Puro kapital po ba yun? Yung pangalan po yung Alvin, all capital. Tapos caps and lower na yung TV official. Palo mo na Kasi May! Palo mo na si Kuya, Alvin TV daw. Sa YouTube po yun. TV. Alvin TV Alvin TV. official. Para naman makita tayo doon ni Ate Lindsay. Para mapanood nyo po sa Tapos, YouTube po yan. lapit ka rito. Uploaded po mamaya yung gabi Lapit yan. ka konti tapos share natin. Apo. Patapa ka po, sumakay kami ni Ate Lindsay sa taxi. Tapos, hindi namin akalain may vlog pala. Okay. Para mapanood nyo yung Tapos, pag kumakain ka ni Kuya, hindi. Ito si Kuya. dito na po. Dito na lang tayo, ate. Okay na po dito. Dito na sa banda na para dyan, hindi na may pera. Para di na okay. tayo pumasok. Okay, sige po. Sige po. Okay po. Kuya, Thank you po, thank you po. salamat po. Panoorin nyo na lang po pag yan. Okay. Thank you, ma'am. Sige po. Salamat. Thank you po, thank you po. Hello. Sige po, thank you po. Sige po. So ayan guys, kababa lang nung ating sakay dito sa may circle, Quezon City Circle guys. Hopefully maging subscriber natin sila, no? So guys, ayan, ikot tayo. Hanap ulit tayo ng sunod nating may sasakay guys. 1 minute 37 seconds. And guys, katatapos lang natin kumain din sa may karinderera dito sa may Agam, ano? Ayan.
Yan, sunod-sunod dyan, puro kainan. Pahinga lang tayo ng konti guys, tapos balik tayo sa biyahe. So ayan guys, nakapahinga na tayo. Katapos natin kumain, so simulan na natin guys ang ating biyahe. Ito tayo rito sa kainan, ano. Kailangan na natin maghanap buhay para kumita para sa ating mga mahal sa buhay guys. So ayan, umatras tayo. Okay, let's go. Quezon EDSA tayo guys. BIR Road po. BIR. Sa may GMA na lang po tayo. U-turn. U-turn po sa GMA. Kasi sa Quezon lang. Okay. Sige po. Kaya ako naman dagdag ng konti. Isa sa maipit sa traffic. So ayan guys, kababala ng ating sakay na pasahero dito sa BIR Road bago siya mag-intersection ng East Avenue, ano? So ayan guys, inabot tayo ng red light, ano? So kanan tayo rito sa may East Avenue, hanap ulit tayo ng sunod natin may sasakay. Balikan ko kayo maya maya guys. Ayan guys, yung East Medical. East Avenue yan guys. Pakanan, palabas ng EDSA, no? East Avenue. Natay lang natin mag-go guys. And guys, kanta tayo ng Kamuning Road at Tomas Morato, no? Itong kaliwa, papuntang E-Road. Ito na may papunta ng Timog, ano? Kaliwa tayo guys. Papunta tayo ng E-Road. Ayan guys, sinantay natin na mag-go, no? Dito pa rin tayo sa may stoplight ng Kamuning at Tomas Morato guys. So ayan, medyo malapit na guys. So ayan, go na guys. Let's go. A few moments later. UN Avenue. UN Avenue. UN United Nations. Nagtiyangga din ako kapag hindi ako isang oras. Nagtahan Otis po tayo. Tapos yun namin yung Yung
pipila ka. Ah. Dito kaya pipila tayo. Araw-araw na lang nakikita Oo. ng mga jeep eh. Sasakyan na yung buong tayo ng Maynila. Sa sobrang dami na po Oo, mahal naman. na araw na lang lumuluwag ito. Opo, pag nag-uwi ng mga Buong taon, probinsya. ganito. Swerte ka kung hindi tayo pipila dyan, makalampas ng Koresan, hindi ka naka-stuck. Sana umuusad man lang kahit Opo. Yung mga araw na dito pa lang sa palengke, naka-stuck na eh. Ako lalo gano'n Hindi na na gumagalaw eh. araw ng Webes, simba ng ano. Kahit St. na Jude, anong araw, opo. kahit na anong Opo, araw, ordin. kahit na anong araw, ano na lang. Linggo nga, Yung nagka-traffic linggo, pa medyo, po. yung linggo, medyo maluwag ng konti. Medyo lang medyo Opo. lang. Pero mula Lunes hanggang Sabado, Wala nang piling araw eh. No? pwede lang nga, buong taon mahal na araw eh. Para walang sasakyan dito sa Maynila, pwede kang pwede kang makipagkarera. Kaya dapat yung pumapasok ng alas 8, may konsiderasyon. Kasi wala kahit na anong aga mo may pila ka sa daan. Kahit pagbigay ka na ng allowance sa ilang oras Oo, na ano, ganun pa rin ba? Yung mga ganyan. Kasi yung pupuntang Pandakan, di ba, yung doon, yung tulay doon na Apo. din di ba, may ginagawa. Apo, may ginagawa po doon. Yung Oo, post halos nila. tao na lang ang ang Apo. nakakadaan Kaya, Apo. kaya doon pa lang sa Teresa, yung pagpasok ng PUP, nakatigil na lang, Apo. buhol-buhol na. Apo. Bihira lang yung yung mga tsetsempohan mo na doon pa lang sa gasoline station nakapila na Apo. Kasi maluwag ng konti dati, ngayon mas pinakipot nila kasi Apo. naglagay ng mga bakal doon sa mga pila bago pa mabahan. Ibang kalsada naman na medyo may kalakihan, ginagawa namang parkingan. Double parking pa minsan. Doon lang sa may yung street na papuntang PUP, double parking. Tapos may mga tricycle pa, may pedicab, may mga tapos estudyante, kaya wala kang madaanan. Yung mga tao kasi, bili ng sasakyan, wala namang parking. Hindi talaga nila maipatupad yung kailangan merong parking bago nila benta. Hindi. Apo. Pero wala Hindi, Tapos sa mga, basta bibili ako ng sasakyan, gusto kong bumili ng sasakyan, di ba? Wala kang pakialam. Tsaka madaling solusyon na. Sabihin may parking, pwede ka magpakita na itong parking. Ko pinagsabihan ko, bili ka ng sasakyan, wala kang mag-park, saan mo yung park yan? Apo. Sinisiksik doon sa harapan nila. Apo. Eh wala, sikip doon sa wala Tapos hindi ka pa sigurado rin sa sakyan mo na iwan sa labas dahil pwedeng kahit ano mangyari, mabato, magasgasan. Kasi meron ka ng 50,000. Apo. Down ka lang ng Apo. 50,000, may kotse ka na Apo. Pag di December nga, minsan ano pa di ba? Kulang na lang yung mga squatter magkakotse. Opo. Hindi niyo po ma-identify ngayon kung sino ang may kaya at ang wala. Kasi kahit nasa lugar na makikita mo nakakotse, naka-aircon, todo appliances, di ba? Hindi, biro mo sa isang pamilya, halimbawa 4 sila, yung 4 na yun may sasakyan. Apo. Yung mga anak tinuturuan Apo. yayabang Pag nagkaroon ng konting pera, unang priority yung sasakyan, bahay. Pag yung sweldo, umabot Sasakyan, ng 40,000, 50,000, Apo. bili na ng sasakyan yan. Kasi nga po, nila yung hirap Yabang pag-commute. Hirap pag-commute. Hirap pag-commute. Nararanasan naman nila, hindi rin sila makausap. Ganun din. May dala kang sasakyan, pahirapan ka naman din sa pagbiyahe. Pati pagpa-parking. Kaya nga sinisisi pa nila yung gobyerno. Hindi gobyerno ang may kasalanan tao ang may kasalanan kung bakit nagkakaganito ang Pilipinas. Kaya ang Pilipinas, ang Pinoy, hindi mo masabing mahirap Kaya pag titignan nila, yan ba naghihirap na bansa? Tapos, di ba ba? Araw-araw, katakot-takot ang tao sa mall. Opo. Sabihin mo walang pera yan, ha? Kumakain doon sa mga mamahal na restaurant, di ba? Wala daw pera, naghihirap na, pero punong-puno yung mga mall. Abot ang sisi natin sa gobyerno. Korupsyon, ganyan. Kaya hindi natin pwede isisi lahat sa gobyerno. May partisipasyon ng bawat isang tao, di ba ba? Kung bakit ganyan Hindi raw ma-resolve ng gobyerno ang traffic. Traffic. Sige dagdag ng dami ng sakyan, sige pasok. Yun ang natin. Tapos yung pag walang disiplina sa pagka-parking, siyempre nagiging cause sa mga traffic, double parking. Totoo yan. Kanya ba kung merong mga kanya-kanyang parking, di nasa loob ng parking,
Eh, walang abala sa ano. Yung tinutuluyan ko dun sa ano, dati may parking dun sa may may mga housing kasi Napa, may parking. napa. Ngayon, nasa labas na lahat ng Napuno na yung maliwag parking, na, oo. dinadaanan sana papasok dun sa naka-parking na sila lahat. Mm. Kasi wala silang parking. Apo. Dati walang ganun. Walang ganun. 2014 pa ako nakatira doon. Walang ganun maluwag yun Daanan kasi ng sasakyan papasok sa palabas. Medyo konti pa ho sa kaya ng mga Oo, time na yun. walang parking. Ngayon, ilang taon lang daan, napakarami. Apo. Nakapila na sila dun sa dun sa sabi ko, Mapapansin nyo naman talaga, meron isang komunidad na talaga yung street lot. Parking na, di po ba? Sa harapan ng bahay nila, pila na talaga nakaparada ng sakyan. Kaya ang daraanan, isang na lang, linya na lang. So pag magkaroon ng aksidente, emergency, sunog, wala. Ayun ang isa pang problema. Kumbaga, yung problema nag-create ng panibagong Panibagong problema. Imbis na maagapan yung sunog, kung may sunog o emergency, hindi makapasok. Alam mo, sa ibang bansa, pagka nire-resolve nila yung traffic sa kanila, umuunlad sila. Palagay ko, gano'n din dito sa Tsaka meron pong kapatid ako minsan yung isang mayor lahat na madaanan niyang illegal parking, pinasasagasaan sa traktor yung mga sasakyan. Opo, yung sasakyan na nakaparada, nakaparada, illegal parking, sinasagasaan Anong mayor yun? Anong probinsya? Sa Amerika po yan, isang mayor sa Amerika. Matagal ko ng opo. Sa Amerika pala Talagang ang ganda ng kotse, pinasagasaan. Nakasakay yung mayor doon sa sinagasaan. Naka-illegal parking. Opo, naka-illegal parking. Ang katwiran nila, basta batas, bawal ka dyan, di ba? So sorry na lang. Kaya nga nakakapagtaka kasi ang daming mga gunggong na kongresista at senador. Gawa ng batas. Opo, totoo. Saksakan ng dami, nagdodoble na yung batas ang ginagawa. Masabi lang na mayroong ginawang batas. Kumbaga konti lang ang differences sa batas na ginawa ng isa. Kaya lang, hindi matutuwa, batas na naman, okay. Kaya lang, hindi naman na-implement na maayos, di ba? Opo. Yun ang yung implementation ng batas na ginawa. Ningas kugon. Kumbaga ngayon, mainit. Ngayon panahon to mainit. So kailangan ganyan yan na pinatutupad. After mga few months, wala na. Di po ba? Wala na. Pwede na. Laylo na naman. Laylo na. Sa dating kagaguhan. Para ka na lang yan. Pag ino-operate ng MMDA, illegal parking, itotow yan, lahat bawal. Pag talikod nung nag-operation, balik ka na. Di ba? Balik ka na. Antay mo naman ulit kung kailangan ma-chamba yung sakay mo ma-tow, ma-clamp, gano'n. Kasi nga, wala kang option. Ang mga Pilipino kasi nakukuha sa mga pahimas. Tsaka yun, isa pa po yun. Pasensya ka na, pare. Yung lagay, yung padrino. Yung mga ganyan. Kasi ganyan. Kaya nga po, di ba misa kapag tataka, bakit ang Pinoy, pag nasa ibang bansa, sumusunod? Bawal ang ganito, bawal ang ganyan, bawal magkalat. Diba? Masunurin. Pero pag narito sa... baruba lang Ibig na narito tayo sa sarili nating bayan, sa sarili nating bansa, bakit hindi tayo sumusunod? Kasi nga ang isa, nadadala sa pakiusap, suhol, di ba? Sir, baka pwede ka na nakukuha. Sa ibang bansa, hindi ba pwede? Di ba meron nga sa Amerika na, bagay halos buhay yata na, kahit na walang tumatawid, pag stop. Di ba hindi ka pwede? Kasi pag... sa pedestrian. May makunan ka ng camera, ang laki ng kaso. Minasakay ang gano'n galing Amerika, nagmanero siya, nahuli siya, talagang madadala ka raw talaga Dito, ang laki po ng violation, kaya hindi mo gusto yung mag-violate kanya. Dito, lalo na kapag gabi. Hindi na pinapansin niya, no? Sa pedestrian, sasagasaan ka. Tsaka yung mga stoplight, hindi na pinapansin masyado yan pag gabi, Sa kanila kahit kung stop, kahit walang tumatawid. Antayin mo, gano'n sila kadisiplinado. Sa Japan, pila. Kung pipila ka, pila. Di ba na walang obet-obet masyado. Pila kayo. Kaya maunlad sila. Tsaka may pagkakaisa talaga sila. Nakita nyo na sa lantay yung Japan. Di ba? Sandali, nakabangon sila. Parang tulungan sila. Yung mga Hapon, ganun Meron silang may pagmamahal sila sa bansa lang, tulungan sila. Sa sila, yung disiplina talaga. Disiplinado. Napakahalaga sa isang bansa. Kahit na sabihin ng kukuha sila ng ayuda kung ayuda, nakapila, hindi magulo. Sa atin kasi kaya minsan nagiging kumbaga rambulan kasi nga
Iba, Oo. nawawala, nakalista, hindi makakuha. Kaya, Hindi nakalista, nakakakuha, kaya nagkakaroon ng ano, oo. nagkakagulo yung tao. Gusto lahat mauna. Yun. Kasi nga walang paraan, walang magandang Walang sistema. sistema. Opo, tama po 'yun. Walang sistema. Oo, totoo yan. Yun lang mga ano dito sa atin mga restaurant, mga order ka. Aba. Walang ganito, walang ganyan. Lalo na yung mga 24 hours. Aba. Yung produkto nila. Opo. Sistema lang yun naubusan daw. Kasi Aba. kumbaga, kung ano yung yung best seller mo, Apo. dapat available. Available lagi po 'yun, opo. Kaya ka nga doon kumain dahil. Apo. Madalas kung Apo. mapagsabihan yung Alam niyo na sistema lang yan, sabi Apo. ko ganun. Ikaw yung store manager. nauubusan, dapat hindi ka nauubusan. Alam mo kung paubos na 'yan mo, stock mo. Binibiro ko nga siya eh. Mm. Ikaw yung store manager, nasusunod ka pa. Baka takot ka sa tao mo. Diba? Ano sila eh. Namumula. Binibiro ko dati akong store manager. Hindi ako nagpapailalim doon sa tao. Ikaw mukhang takot ka sa tao mo eh. Diba? Dapat siyang may know-how nun, Yun. knowledge dun sa, Oo. teka, dapat updated siya. Yung stock natin na ganito, gano'n na karami. Malapit na, kailangan meron tayong next order. Totoo yan. So, lahat available, di ba? Hindi yung, ito order ko. Ay, sir, not available po yan. Available. Di ba? Naubos So, na. O kaya ano. Ikaw yun ang dinayo mo, di ba? Ito pinuntahan mo rito, biglang wala. Oh. Madalas akong doon, sabi nung mo, layo pa namin eh. Oo. Layo pa namin to eh. Tapos biglang wala. Hindi available, Oo. ganun. Kumbaga, Lalo yung ba yung talaga kinigrip mo talaga yun ang gusto mong kainin doon sa lugar na yun. Biglang disappointed ka, wala. Naku, sayang naman yung pagpunta ko rito. Kaya nga sabi ko sa kanila, alam nyo, hindi naman madaling gawa ng, hindi naman problema dapat yan. Hindi naman Wala mahirap. kang sistema. Sistema lang talaga. Sistema lang yan. Ikaw yung store manager, ikaw yung ganyan-ganyan, ikaw yung mas nakakaalam kung Mhm. ano dapat. Unless talaga rin siguro may reason pa kung doon sa pinagkukunan nila ng supply, Oo. talagang wala. Totoo yan. Di ba? Talagang wala. Pero ibig sabihin kung meron naman, ba't kailan maubusan doon sa store mo ng stock na yun? Kailangan mo. Oo. Totoo yan. Ganyan ang Lahat ng pangangailangan ng store mo, kailangan nandun. Unless yung supplier ang may diferensya na. Opo, di ba? Wala na, hindi mo na kontrolado yun. Oo. May supplier talagang walang parating, walang ano. Oo, totoo yan. Ano yun tie up yan eh. Apo. Business yan eh. Apo. Supplier mo, dapat laging may supplier. Opo, kailangan. Ngayon, sabihan mo na yung kung madidelay, hindi yung kung kailan marami ng customer, doon ka magkakabilap ng Kaya pa madalas po yan, yung Jollibee tsaka mga minsan nagbabatuan sila, kumukuha sa ibang store ng stock Opo, ganun yan, may nasa sa kayo ng ganyan. Kukuha doon sa isang store na kung saan doon sila kukuha. Yung malapit sa Opo, yung malapit sa kanila. Kukuha ng stock nila roon. okay lang kung hindi ka 24 hours. Nauubusan ka talaga. Pero kung may mga 24 hours, kasi lalo na yung mga nagtatrabaho sa gabi, tapos wala yung produkto mo na hinahanap. Kaya nga may nasasabihin na magsara na kayo. Totoo ba? Totoo. Nag-24 hours pa kayo, di ba? Wala rin naman pala. Kaya naman pala. May katulad ng may produkto sa yung mga chicken na lang sa KFC na may produkto ang KFC na wala sa Jollibee. Aba. Nag-KFC ako kasi yung Aba. gusto kong kainin. Sabi ko, alam mo, kung wala pala kayo niya, sana nag-ano na lang ako. Sa ibang Pareho kayong manok eh. Aba. Pero may kaibang May kaibang, may lasa, may Yun ang hinahanap. kaya nandun kayo dun sa store na yun, abo. Talagang kinausap ko siya eh. Maayos naman yung pag-uusap namin. Pero ang sabi ko sa kanya, dahil binili ko kayo kasi meron kayong produkto na wala sa Jollibee at sa McDonald's. Hindi sana kung Tsaka yung lasa na hinahabol nyo, kaya doon kayo nagpupunta sa store sana na. kung manok lang ang kainin ko, manok din ang Jollibee, manok din ang McDonald's, doon na lang ako. Binili ko kayo, sabi ko ganyan. So kailangan bigyan nyo ako ng magandang serbisyo na, di ba, ayon sa pangangailangan ko. Dapat ganon, di ba? Binibigyan mo na nga sila ng parang inaangat mo yung dahil tinatangkilik niya yung product nila kasi sila lang ang may gano'n. Wala ang Jollibee, wala ang McDonald's, di ba sila natutuwa parang pinili. Biro mag-i-effort ka, daraanan mo yung Jollibee, yung McDo, pupunta ka sa KFC, lalagpasan mo. Imagine mo yung minsan, butsa lang magkakadikit lang na store, minsan malalayo pa.
Ay, wala dyan. Doon tayo sa ganun lugar. Kasi Kaya nga sabi nandun, ko no? sa kanya, kung ano Mag-i-effort naman gusto yung... ko, sa Jollibee na lang sana ako kumain. Tama. Diba? Dahil wala, ang point ko, ang Jollibee tsaka ang McDonald's, wala niyan. Kayo lang ang may ganyan. Ba. Kaya ako kayo pinili. Tapos wala kayo. Disappointed yung... Dahilan. Layo, tama. Kasi daw, ganyan. Sabi ko, alam mo, sistema lang yan. Mm. Wala lang kayong sistema, kaya nauubusan kayo ng ng mga Lalo't dyan, ganun nga 24 hours. Kailangan ang produkto nyo, laging nandyan. ng mga items. Minsan lang, yung simpleng french fry lang, di ba? Waiting po, di ba? Mag-aantay ka ilang minuto pa. So, alam mo na may ino-order yan. Kailangan lagi mayroong permin nakasalang. At least, di ba? Nandyan yan. Oo. Nasa painitan lang yan. Hinahabol ko na lang, hindi ako masyadong maswerte na kung nakakaabot pa ako sa inyo. Mas maano ngayon, kahapon nagdaan ako dito, medyo ganito rin naman, pero mas mabigat pa ang traffic. Mas mabagal kahapon. Ngayon medyo umuusan tayo. 8 o'clock po ang... Naku, kaya- na 7:56. Sana makaabot pa tayo. Oo. Kumbaga ba sakali siguro. Pero sana. Sana pagkalan dito maluwag na. Oo, yun nga eh. Baka kasi medyo sa may overlap. Minsan kasi lagpas ng kontis, medyo nagbabagal. Tama. Paano ng tulay? Ano na yan? Minsan traffic na yan. Oo. Kaya nga yung Robinson. yung sumilikod ng yung papuntang Pandakan, okay din sana dumaan doon eh. Tama. Kaso dahil sa May ginagawa kasi, committed po dahil lalaki ng mga posting nakatayo doon. May mga bakal silang para rin sa ginagawa nila. Yung mga, yung mga, di ba may mga motel doon? Tama. Skip. Tama. Palang sa nakapila. Minsan sila buhos-buhos, hindi parang isang lane lang. Stop tapos isa lang muna. Ganun. Hindi nagto 2 lanes. 1 lane lang dinadaanan. Kasi naglagay sila ng bakal-bakal Apo. sa ginagawang flyover yun eh. Apo. Kwan po ng yan eh. Sumikip na yun. Doon ng patong ng dugtong nila na narito sa may hindi na natin sa Ayun, pagka nakalusot ka doon, medyo Apo. Maluwag na. Sana kung ganito dumuusad na wag lang talaga mag-i-stack. Ayun, medyo pero mukhang okay pa naman po. Ayun, medyo pumunti na sa atin yung doon. So ayan guys, kababa lang nung sakay natin dito sa may UN. So kanan tayo rito para makapunta tayo ng Paura. Po tayo na sunod natin na masasakay
1 minute 37 seconds. Ay, ma'am. Kuan po sa meron sa Maynila Gate 1, papasok yan. Miranila. Kuan yan ba, Congressional po, diretso. Avenue Extension, ha? So, bali, Visayas po tayo, tapos Oo. kanan po ng ano. Diyan lang tayo Congressional. sa maliit na eskina, papasok, follow lang tayo dyan sa maliit na eskina. Hindi lang yung ulan sakit ako sa bus. Kumusta kayo po? Okay naman po. Tagalog ba kayo? Apo. Dito ba talaga kayo sa Manila? Apo. Laki. Apo. Kayo po, nanay, taga saan po? Good? Apo. Ilonggo ako. Ilonggo. Ilonggo. Pero, Rojas ba? O Iloilo? Gid. Iloilo, apo. Pero, nagdako sa... makaintindi ka? Apo. Bisaya po konti. Oo. Sa Negros, Okay. sa Mansilingan banda, malapit sa Siga. Mhm. Tapos yung pinanganak ako sa Bukid. Mhm. Sa Bukid, Pero dito, sa Kabangkalan. apo, pero dito na po kayo talaga, lumaki po. Doon, Doon po pero sa dito probinsya. na lang tumira dahil gusto ko rin kasi ng ang tawag ito, yung angle ko yan, Mhm. naku, napaka-bright. Supposedly summa cum laude. Ba? Apo. Oo. So, Pero dahil hindi siya nakakapag sama sa mga extracurricular Apo. activities dahil siya Adventist siya ba? Adventist. Hindi siya sabihin na lang, hindi siya pagsama sa mga activities Apo, nila mga gawain po. Apo. Sabado. Mhm. Kung alam mo yung simbahan namin dyan sa Kuan Bali Adventist po kayo. Adventist. Okay po. May kilala ba kayo mga Dati po yung isang naging kaibigan ko, Adventist, parang pag Sabado yata walang pasok sa kanila, parang gano'n pa, no? Imbis na linggo, sa iba linggo, sa kanila, Sabado. Dahil nung andito ang Panginoon sa lupa, ang pagsamba niya hindi linggo, Apo. Sabado raw po. kasi siya rin ang nagsabi na diyan tayo magsamba sa Sabado. Apo, Sabado. Kahit sa langit pala sasamba rin tayo sa Sabado. Kaya gina-follow lang din natin. Apo. Araw ng Sabado po ang pagsamba at pamamahinga, no? Parang gano'n po. Apo. Ang linggo brad kasi ginawa ng tao yan. Apo. Change ba nila yung araw na para sa Ginoo ginawa nila si Constantine the Great, yun ang Imbis na araw ng Sabado, pinalitan, ginawa po linggo, gano'n po ba? sa huling araw brad kasi malapit na rin pagdating ng Panginoon, Apo. diba? Sa huling araw Nalalapit na po talaga yan kasi marami na po mga pangitain na natutupad na, nangyayari na, di po ba? Yung mga nakatala po sa Biblia, unti-unti po nagaganap na. Kung talagang susuriin natin isa-isa, marami na pong nagkakatotoo, kumbaga nagkakaroon na ng katuparan, di po ba? Unti-unti, isa-isa, lumalabas na yung mga sinyalis. ito Nandiyan na. isa na yan. Itong Yung gera-gera, ayan na po yan, di ba? Yung sabi po di ba nakaano po yan na maglalaban-laban bansa sa bansa, yung magdidigma. Yan, unti-unti na yan, marami nang nagsimula na yan. dyan sa Bible nakikita Apo, mo yan sa nandyan na yan, apo. Matthew 24 yan, mababasa mo yan kasi yung Bible brad ang talagang ang nagsulat ang mga holy men of God, pinakita ng Panginoon, pero ang Panginoon talaga yun ang author. Apo. Siya talaga ang
nagawa ng Bible. Mm. So, hindi natin siya hindi natin sabihin na ordinary book lang yan. Mm. Oo. Kaya nga po, di ba sabi nga Holy Bible. Oo, Holy Kasi ano yan, merong ano ng Panginoon yan. Oo nga, oo. Hindi yan ordinaryong libro lang na ginawa sa Oo nga. sinulat lang ng ordinaryong tao at inimprenta sa kung saan imprenta ng panulatan ng libro. Iyan ay talagang galing sa Panginoon, sa Diyos Ama. Oo, yan. O kaya holy, banal. Banal. Banal na Bible. Banal na libro. Hindi siya ordinaryong libro lang na basta naisulat lang. Kumbaga, katang isip yan, lahat, bago pa man nangyari, o mangyayari, nandun na po, di po ba? Nasa libro na. Apo. Yun ang ano niyan eh. Hindi pa nagaganap. Nandyan na. Tayo, kaya basa tayo ng Bible vlog sa gabi. Ah, Basa ka ng Bible, mag-pray ka, hingi ka ng tulong sa Panginoon, especially sa pagbiyahe mo. Apo. Kasi siya man rin ang nagtitingin sa atin. Ang tawag niya, mga anak niya tayo. Although, hindi natin siya nakita, pero nalalaman natin na andyan siya. Ano siya sa atin. Nung inaalagaan niya tayo. Apo, wala namang bukod tangi makakagawa ng lahat ng bagay na narito sa mundo eh. Maliban sa Diyos Ama, sa nag-iisang Diyos. Siya lang ang may likha niya, siya lang ang may gawa na. Kasi kahit sino matalinong tao po, walang makakagawa, o kahit matalinong inventor, walang makakagawa ng mundo. Di ba? Yung hangin na lang, mahirap ano yan. Siguro yung mga oxygen, pero yung natural na hangin na, di ba, nilalanghap natin, kaya bang gawin ng scientific yan, ng matalinong ano yan, scientist na para mag-produce ka ng hangin? Na buong mundo, buong sanlibutan ng hihinga? Di ba? Hindi kaya. Yung paggawa ng tao, ng bata, magagawa mo, pero ibig sabihin, kung pahihintulutan pa ng Panginoon yan, di ba? Oo, lahat. Opo. Pahintulot ng Panginoon. Kasi kung hindi ka pahintulutan, kahit maggagawa ka dyan, magbali-balintong ka dyan, hindi ka bibigyan ng biyaya, hindi ka magkakaanak. Di ba? Ibig sabihin, sa tulong pa rin ng Diyos, kung pagkakalubang ka niya ng supling ng anak. Kaya Kahit lahat ng mga ginagawa natin, sabihin natin sa Panginoon, Apo. Lord, ang tawag niya, will. Yung kagustuhan niya. Apo. Amin, Apo. tawag nito, i-follow. Apo. Sabi nga, kahit yung mga inhyero na magagaling hindi nila kaya magpatayo ng matataas na building tore kung walang kasi kahit sabi mo magtatayo ka ng mataas, pag talaga iguguho yan, di ba? Walang tibay, walang lakas kung walang ng Panginoon. Kasi nangyari na yun, di ba dati parang kumbaga nila pilit nila abutin yung mataas na parang gusto nila maabot yung langit, di ba? Binagsak, di ba? Kasi hindi pinahintulutan ng Panginoon na masyado kayong parang naghahangad kayo na maabot nyo tong Oo nga. Yung kinalalagyan ko, di ba? Oo. Kung saan ako parang pinipilit nyo para masyado kayo naging sa nyo. Gusto kasi ng mga tao na makangkar nila ang Panginoon. Hindi nila Opo, wala. Wala silang kakayahan, wala silang Wala silang power. Hindi mo kung yung mga lumalabas na sa mundo kaya yung mga scientific na lumalabas ng outer space, hanggang doon hindi pa rin nila maabot yung anuhan talaga ng Panginoon, di po ba? Labas ka na ng mundo, nasa kabilang ka na, atmosphere ka na, pero hindi mo pa rin maabot yung talaga kinalalagyan ng Panginoon, di po ba? parang sa tao, pag lumabas ka na sa mundo, outer space ka na, parang lagpas ka na sa langit. Siguro yun ang pakiwari nila. Kasi wala silang matanaw na langit madilim na pero hindi pa yung nalalagyan ng Panginoon, wala doon.
Walang makakaabot sa kanya ng ganun-ganun kahit anong likhain ng sasakyan na mabilis, pinakamabilis na UFO na, hindi ka makakarating doon. Yung UFO, Brad, hindi yan na, yan, satanas yan. Nagpapakunwari lang yan siya, na UFO siya, pero mga masama yan ng mga tao, na mga masama ng mga angels, nagpapakunwari lang na maamaan sila, na concern sila sa ating mundo. Pero sa huling araw, magsasalita ng masama yan. Hindi, maari pong isang parte sila ng nilikha na, kumbaga, na nandyan lang na nag-exist din po sa mundo, pero ibig sabihin ibang ano sila, nasa iba silang daigdig, di ba? Parang ganun eh. Galing yan sa mga tawag yan, Satanas is everywhere, Brad. Apo. Ganun. Kumbaga, kahit dito sa mundo natin, nandyan sila. Yung mga kampo ng kasamaan, di ba? Nandyan. Brad, Apo. na isama ang Panginoon. Isamain ang Panginoon. Nandiyan sila, pinipilit nila makipagtunggali sa kabutihan na hindi naman sila magwawagi, hindi sila mananalo. Pero nandyan lang sila sa pali-paligid, di ba ba? Kaya, daw rin tayo dyan. Marami na rin ngayon lumalabas na mga masamang espiritu. Huwag kayo maniwala dyan, Brad, ha? Huwag kayo maniwala dyan. Kasi gusto lang nila matalo nila ang Panginoon. Pero hindi po kahit kailan hindi mangyayari na matatalo o yung sabi magwawag o tatapat sila sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi, kasi ultimo yan, hindi naman sila talaga ano eh. Meron na kayong Bible? Sa bahay po meron po. Meron. Opo, meron po. Basahin nyo. Opo, meron po. Oo. Same naman po yata yung ginagamit yung Bible sa Bible na, di ba? Ay, isa lang naman po. Yung mas maganda, Brad. yung iba sa interpret na lang, sa interpretation na lang, nagkakaapo. Kaya nga, kailangan ba kung magbasa man ng Bible, hingiin na Holy Spirit na turuan tayo. Kasi hindi naman po kasi talaga lubos na maunawa ako sabi magbabasa ka lang nang walang guidance. Walang guidance nung alam mo tsaka yung guidance sa Panginoon na magbibigay talaga siya ng liwanag para maintindihan kasi talagang napakalalalim nung salita. Kahit nga yung talagang maano na sa pag-ano, naliligaw pa eh, di ba? Kaya kailangan talaga mayroong basbas ng Panginoon. Hingin mo yung basbas ng Panginoon para maunawaan mo kung ano yung nandun. Yun ang pinaka-the best dyan eh. Kasi iba sa interpretasyon, nagkakaligaw-ligaw na eh. Iba. Kaya marami, mga ilang thousands na mga simbahan, mga religion. Marami na. Dahil ginugulo ng Satanas, para ma-confuse ka, brother, malilito ka kung saan talaga ang katotohanan. Tsaka yan po eh, nakalagay na rin sa Biblia, di po ba na maraming maglalabasan na magsasabi na kami ang totoo. Ito ang di ba? Kaya maraming iba-ibang reliyon ang lumutang, di ba? Sekte. Kasi lahat sinasabi kami makapagliligtas, ito maliligtas. So, siguro, tayong mga nilalang, tayong tao, kumbaga mag-ano rin tayo, mag-obserba rin tayo, tsaka yun nga, lagi natin hingin yung ng Panginoon dahil siya lang makapag-ano talaga kung alin ba. Kumbaga, hingin mo sa kanya yung kuwan niya, paggustuhan niya kung talagang ipaalam ba sa iyo o hindi kanya iligaw. Kumbaga, tulungan kanya na hindi ka maligaw sa pangunawa. Ang simbahan ang mga makakaan. Opo, wala po. Although meron isang simbahan na ginawa na Panginoon. God
raised up this church. Hindi ako masyadong nakatagalog. Aba. Ako, Brad. Aba. God raised up the church. This called End Time Church. Aba. Na dyan siya itong simbahan ay magwawagi ng i-exalt siya, he will use this church to prepare a people for the coming of the Lord. Nako, pagdating ng Panginoon, nako. Oo. Itong simbahan, at dyan sa Bible, andyan ito ang simbahan. Ang tawag nito, Revelation 14:6-12. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Itong simbahan, we call this Seventh-day Adventist Church kasi nag-keep kami ng commandments ng Panginoon. Yung iba hindi man nag-keep during the Sabbath. Tapos we have the faith of Jesus, which is the spirit of prophecy. Itong simbahan lang, Brad, ay may spirit of prophecy. Wala nang iba. Bandang kaliwa po yung mama, no? Continue lang. Diretso pa. Baka po lumagpas tayo. Tapos makita natin yung Manila Gate 1. Pag ka pa, mag-proceed ka pa nga 3 blocks. Tapos turn U-turn. around. U-turn. Turn around tayo. Sige ba? Akala po malagpasan. Sa unahan pa ba? Malayo pa. Nagsishare lang ako sa inyo, Brad. Para malaman nyo. Kasi kung hindi ako mag-share sa ng Panginoon, bakit hindi ko na-share yung katotohanan? Pera Verde. Lagpas pa po. Baka i-blame pa ako ng Panginoon. Sisihin niya pa ako na hindi ka man lang nagsalita ng katotohanan. Niranila po? Niranila. Ayun po, Niranila? Nasa left side? Yun na po ba yun? Ikman natin ha. May landmark yan. May malapit dyan sa Robinson. Tapos meron malapit dyan sa BDO. Sige, continue po. Buti pa po. Meron po Niranila na rin na nilagpasan eh. Niranila number 1. Okay. Gate 2 pala. Gate 2 sa susunod po. Leatherland. Yan. Malayo po. Yan. Sige pa pa. Oops. Yan. Yan. Ito pong U-turn na to. Hindi. Hindi. Unahan pa po. Diyan tayo. Dito po tayo pupunta. Okay po. Okay na po. Niranila. So yung next U-turn po, doon na po. Sa sunod pa talaga. Tapa po. Pira mura naman yung isa. Tapa po, terrible. Yan namin. Yung darating po na U-turn. Kaya araw-araw, hindi mo alam ang buhay natin, Brad. Opo, wala pa makakaalam kung hanggang kailan na lang tayo mag-i-exceed sa mundo. Kaya kung gabi, ibigay mong sarili mo sa Panginoon. Kung ganun rin. Tsaka yun nga po, kumbaga, huwag kalilimutang magpasalamat sa lahat ng bagay na tinatanggap natin buhat sa Kanya. Kahit maliit na bagay, malaki yun. Kasi kahit yung simpleng paghinga mo, simpleng pagtulog at paggising, napakalaking bagay po yun para sa atin. Kasi walang makakagawa nung di ba yung para madugtungan yung buhay natin para gumising ka pa uli ng susunod na araw, di ba? Huminga, Diyos lang ang makapagbibigay talaga nun. Walang ibang, kahit yung doktor na sinasabi nagtataning na ng buhay, hindi niya papakuha pag ginusto ng Panginoon na dugtungan niya, di po ba? Sabihin may doktor isang buwan ka na lang, isang buwan, pero pag pinagdasal mo sa Panginoon at binigyan, di ba, humahaba pa yung buhay.
Ah, Open mo lang yung bintana. Okay. Sabihin mo na, para sabihin ko nga, embassy ako. okay po. Dito pa. Oo. Ito pa sa kaliwa. Dyan doon si forward lang. Sinayos. Okay na. Embassy, embassy. Embassy. Okay. Ay, Open, close mo. diretso lang po. Diretso lang. Pasok tayo nag-uulan, Brad. Tatlo man lang kami na bahay. Okay po. Dire-diretso lang po. Bali, sa ngayon po, hindi na po kayo nagpa-practice ng ano dahil retirado na po kayo sa pag-ano. Sa Anak na lang. yung mga anak na lang po. Doctor sa mata. Sa mata po ang ano niya. Okay. Doctor sa mata. Tapos yung Optometrist, ano ko ba yun? Parang ganun. Ano? anak ko naman sa US. Apo. Ko naman. Dalawang nurses rin. Apo. Kaya mabait naman sila. Apo. Yung dalawa po, nurse, nasa Amerika po. Oo. Okay. May kapatid din po ako na nurse na nasa Amerika. Kasama yung buong pamilya. Oo. Nurse din po. Yung isa naman pong kapatid ko, nurse na rito po naka-duty sa San Juan Medical. Dalawa po yung nurse namin. Yung isa nasa US na, kasama yung pamilya niya. Yung isa naman, yung lalaki, nurse, lalaki yon, dito jumuduty sa San Juan. Diyan ako nag-graduate sa Manila Sanitarium and Hospital sa Pasay. Apo, sa Pasay, apo. Yung malapit sa Buendia. Oo, yan. Apo. Ano pala may kwan ka, may camera ka dyan. Apo. I-open ko lang rin, sabihin ko lang na kwan. Okay po. The prosa, Pasok po tayo. Apo. Pag ano po yung naging topic natin na pwede kong ma-share sa aking mga viewers. Aba. Diretso. salamat. Okay. Dyan sa may kahoy dyan, na mangga. Ito po. Ito po sa kaliwa po. Ikaw ka lang hal. Okay po. Okay. U-turn na lang po natin. Sa likod na Kotse. van. Okay po. Teka, dito po na lang po ibubelta. Alam na yung kante. Last time, ang nasakay ko naman, nag-share naman ng ano sa akin. Christian naman siya, Christian. Magsisimba siya sa kuha nila sa Caloocan, Christian siya. Yun naman nakano. Pero sa uling araw, Brad, talagang ipitin kayo sa araw na pagsamba. Eto ba? Pero huwag niyong kanin, ang Panginoon lang. Sige, forward pa ulit, Brad. Ayan, dito. Sige po. Sige. Ito, 100 at 220. Sige po, thank you po ma'am. Ingat po, thank you po. Thank you po sa pag-share ng ano. Oo. Okay po. Pray ka rin sa Panginoon. Opo, lagi po yan kapag lalo na pag pabiyahin na ako. Yung aking, kasi siya lang talaga ang pwedeng makatulong sa akin sa lahat ng pangangailangan ko sa biyahe. Sabi ko sa Panginoon, sana itong kayo ay open kayo sa pagtanggap ng sinasabi. Tama. Sige po ma'am, thank you po. Thank you po sa pag-share ng knowledge. Thank you po. Ingat po, thank you ma'am. Thank you.